Naniniwala po ba kayo na may taong sadyang mabigat kasama dahil sa taglay na bad energy? Hello mga kapasta, admins at listeners. Silent follower po ako dito sa channel nyo. Pero nag-decide na din na sumubok magbahagi ng story ko. Ako nga po pala si Edsel, tubong Isabela. Yung ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko noong nagbo-boarding house ako sa Manila. 2 years ago, biglaan kaming napalipat ng bahay. From Bulacan, pabalik sa Isabela. Nag-aaral ako noon sa Manila at everyday umuwi ako ng Bulacan. Pero since sobrang layo na nga ng Isabela para kayanin kong mag-uwian kahit weekend, kaya pinag-boarding house na lang ako nila mama para less hassle. Sa may Moraita yon, isang 3-bedroom apartment na may 4 na boarders kada room. Ako ang pinakaunang dumating sa room na yon. Tapos makaraan ng 2 linggo, nasundan agad ng 2. Okay naman kami ng mga roommates ko. Magkasundo kaming 3 at wala kaming naging problema. Hanggang sa dumating yung bagong tenant noong nasa mahigit 5 buwan na ako sa boarding house na yon. Si Deo, na malaki ang tanda sa amin at isa daw pastor. Nadatnan na lang namin siya sa room pag uwi namin galing sa school ng magkakasama. Nagulat ako kasi nakahiga siya sa bed ko. Sa itaas ko yung kamang bakante. Nag-excuse ako at sinabi kong ako yung nakapwesto doon. Nagkatinginan kami ng mga roommates ko nung basta na lang siyang tumayo at lumipat ng walang sabi-sabi. Nabadtrip ako nun kasi medyo may pagka-maaskad yung ugali niya. Lalo na nung mga sumunod na araw at nalaman nga namin na isa pala siyang pastor. Mula nung dumating yon, ni hindi man lang kami kinakausap o binabati man lang. Lagi lang siyang nakatingin ng pailalim sa amin. Lalo sa akin. Nakakailang yung mga tingin niya. Ramdam namin na may pagkabakla siya. Pero hindi naman yung tingin na may gusto, kundi parang may galit. Sinubukan naming magbukas ng komunikasyon sa kanya. Pero parang wala siyang nadidinig. Kaya hindi na namin inulit. Ang kaso, hindi na kami komportableng kumilos kapag nasa paligid siya. Tapos habang tumatagal, unti-unti naming napapansin yung mga kakaibang kilos niya na parang hindi normal. Unang beses ko siyang nakitang ganun, natakot at napasigaw talaga ako. Paano ba naman? Sa kalaliman ng gabi, bigla na lang akong nagising dahil sa pag-uga. Tapos nakita kong may nakalawit na 2 paa sa taas ng kama ko. Akala ko bababa siya. Pero ilang minuto ang nakalipas, ganun pa din siya at hindi tuminag. Kaya dahan-dahan akong bumangon at sinilip siya mula sa ibaba. Ayun nga at napasigaw ako. Kasi bigla na lang niya akong ginulat. Humalakhak pa siya ng tawa. Tapos kitang-kita ko, puti lahat ng mata niya. Bale ba, isang maliit na lampshade lang ang nakabukas. Kaya mas nakakatakot yung anyo niya. Sa buwisit ko, namura ko siya at nasabihan ng abnormal. Nagising yung mga kasama ko. At kung hindi nila ako naawat, baka nasuntok ko sa nguso yun . Mula ng pangyayaring yon, parang siya pa yung mas nagalit at laging masama ang tingin sa akin. Nung mga sumunod na araw, nakaramdam na kami ng mga kakaibang pangyayari. Parang ang bigat na niyang kasama. Sunod-sunod yung mga hindi magandang nangyayari sa amin. Una, biglang nagkasakit yung isang ka-roommate namin. Ako, na-snatch yung cellphone. At yung isa naman, na-aksidente sa motor. Parang may taglay siyang kamalasan. Kung sasabihin na nagkataon lang, sobra namang pagkakataon yun. Na ilang buwan na kaming magkakasama noon lang nangyari ang lahat ng yun nung dumating siya.
At paano ding ipapaliwanag yung mula nung dumating siya lagi nang mabigat yung pakiramdam namin. Ako naging balisa sa pagtulog. Halos buong magdamag gising ako. Kapag pumipikit ako, kung ano-anong masasamang pangitain at itsura ng mga halimaw ang nakikita ko. Pero kapag umuuwi naman ako sa amin o nakikitulog sa bahay ng kaklase namin, ang sarap naman ng tulog ko. Madalas din kapag nasa room siya, bigla na lang sumasakit ang ulo namin at hindi makahinga na para kaming init na init. Habang siya naman, nakangiti at parelax-relax lang. Nung nabanggit yun ng ka-roommate ko sa nanay niya, nasabi daw nito na baka yung kasama namin na yun sadyang may taglay na bad energy sa katawan at naipapasa sa ibang taong hindi niya gusto. Kaysa manghula kami sa nangyayari o magtiis, minabuti namin na umalis na lang doon. Naghanap kami ng ibang mauupahan kung saan sama-sama din kami. At bumalik na nga rin sa dati yung buhay namin. Tahimik, payapa at masaya. Tapos minsan, nakita namin yung dati naming kasera. At sabi niya, mula daw nang tumira si Deo doon, minalas na yung boarding house niya. Wala nang tumatagal at wala na ding pumapalit. Muntik pang masunog. Buti na lang talaga at umalis na kami doon. Kumusta po mga kapasta? Ako po si Julius ng Pasay. Matagal na akong nakasubaybay sa channel na to. Pero ngayon lang ako magbabahagi ng kwento ko. Dahil sa creepy experience na na-experience ko nito lang nakalipas na taon. Nagbo-board ako sa isang bahay na ginawang boarding house dito sa Malibay. 2 palapag yon at doon sa taas ang mga kwartong pinapaupahan na puro pang dalawahan. Sa baba naman yung kwarto ng may-ari na si Ate Flor. Pero nung time na nangyari yon, ako lang ang natirang tenant doon. Dahil kamu-move out lang ng mga nasa katabing room. Kaya nung may bagong titira, isinama na lang sa akin para daw makatipid at magkaroon ako ng ka-share sa aircon. Di nakilala ko na nga yung bagong ka-roommate na itago na lang natin sa pangalang Jansen. Sa tingin ko, matanda lang ako sa kanya ng ilang taon. Medyo awkward siyang kumilos at manamit. Sanay naman ako na may nakakasama sa kwarto. Dahil ang mga boarders doon come and go. Kasi karamihan mga nag-a-apply lang pa abroad. Yung iba naman, reviewee. Ako nagwo-work, kaya ako yung pinakamatagal na doon. Pero itong bago, parang may iba sa kanya. Unang kita ko pa lang, napansin ko na agad na may something. Ayoko sanang pag-isipan siya ng masama. Pero hindi ko maiwasan. Yung kwarto, malawak naman. Pwede pang pang-apatan yon. Nung matutulog na kami, sinabihan niya ako na nag-i-sleep talk daw siya. Baka daw magulat ako. Sabi ko naman okay lang, dahil mahimbing naman akong matulog. Pero nung gabing yon, hindi naman yung pag-i-sleep talk niya yung nakita ko, kundi napansin ko na may OCD siya. Kasi may 10 beses niya yatang binalik-balikan yung paglock ng pinto at bintana. Sabi ko okay na yon kasi safe naman doon. Pero sabi niya, hindi. Dapat i-sure talaga namin na nakalock ng mabuti at hindi basta-bastang mabubuksan. Hinayaan ko na lang tapos natulog na ako. Lampas sa ating gabi nang magising ako dahil sa malakas na langit-ngit ng kama at boses niya. Yun na siguro yung sinasabi niyang nag-i-sleep talk siya. Kala ko hindi ako magigising dahil mahimbing naman akong matulog. Pero ang lakas kasi ng boses niya. Kaya lang hindi ko maintindihan yung sinasabi niya kasi parang Latin yung pagkakadinig ko. Pasimple ako nagmulat ng mata at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama niya at malakas na nagkukuyakoy
habang umuusal ng parang Latin nga. Pero nakadilat siya at nakangiti. Yung ngiting nakakatakot. Ang weird at parang medyo creepy yung dating niya. Kinabukasan, tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Sabi niya oo naman. Pero medyo ilag siya. Kaya hindi ko na siya kinausap. Nung mga sumunod na gabi, ganun lagi yung eksena namin. Minsan lang maligalig na siya. Lalo kapag napapalakas yung pagbukas sara niya at paulit-ulit na paglock ng pinto. Pag ganun, naiirita ako. Lalo pag gustong-gusto ko nang matulog. Hanggang isang gabi, nagising ako. Naaninag ko siyang tumayo. Inisip ko na baka maglalak na naman siya. Pero nakita ko siyang tumayo sa paanan ko. Medyo na-alerto ko. Dahil anong ginagawa niya dun? Off-limit na siya dapat dun. Dahil mga gamit ko na lahat ng andon. Nagtulog-tulugan ako at pinakiramdaman ko siya. Kinakabahan ako kasi naramdaman ko na hinawakan niya yung paa ko. Pinakikiramdaman siguro kung gising ako. Tapos nun, naglakad siya papunta sa ulunan ko at tumayo doon ng matagal. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagtutulog-tulugan. Narinig ko na lang na nagsalita siya. Alam daw niyang gising ako. Sabi ko, oo, nagising ka ako sa kanya. Tinitigan niya ako. Tapos biglang ngumiti, sabay balik sa higaan niya. Minsan nagsabi ako sa kanya kung okay lang bang magpatulog ng katrabaho ko sa room. Kasi magiinom kami. At inaya ko din siya. Pumayag naman siya pero pasensya na daw at pas siya sa inom dahil hindi daw siya umiinom. Nagpaalam nga din siya na maaga din siyang matutulog dahil may lakad siya kinabukasan. Maya-maya lang nga, himbing na siya at naghihilik pa. Matapos naming mag-inom, pumasok ako sa CR at naligo. Hindi pa ako nag-uumpisa nung bigla akong katukin ng kawork ko. Sabi niya, nakakatakot daw yung roommate ko. Nagulat daw siya dahil biglang nasa harap na niya. Nakasalampak ng upo sa sahig at tawa ng tawa. Nagbihis ako ulit at sumama sa kanya pabalik sa kwarto. Pero wala sa sahig at kama si Jansen. Napatingala kami at nang hilakbot kami sa nakita namin. Si Jansen, tila butiking nakapanguyapit sa kisame habang nanlilisik ang puro itim niyang mata. Natulala kaming pareho. Pero nung bigla na lang siyang humalakhak, nagunahan na kami sa pagtakbo palabas ng kwarto. Nahulasan kaming pareho sa sobrang takot. Hindi na sleep talk yun. Parang may sanib na eh. Paano niya nagawang kumapit ng pabaliktad sa kisame? Kinabukasan na ako bumalik sa bahay. Kasama ko yung kasera ko. Pero wala na si Jansen doon. Hello po sa inyo. Avid fan po ako ng channel na to. Pero ito pa lang yung unang beses na susubok akong magpadala ng story. Sana po mapansin at ma-upload. Tawagin niyo na lang po akong Ver. Yung isi-share ko po sa inyo ay personal experience ko noong nag-aaral ako sa UP Los Baños. Umuupa ako nito sa isang room sa labas ng campus. Bale, isang buong bahay yon. Tapos yung pinaparent na kwarto, CB lang o yung karugtong sa gilid ng bahay. Kaso hindi talaga yun solo, kundi pang dalawahan at may nauna na sa akin doon. Yung karoom ko doon, itago na lang natin sa pangalang Domeng. Kinabukasan ko na siya nakita noon dahil umalis daw bago pa ako mag-move in. Medyo kakaiba yung itsura ni Domeng. Na matanda lang siguro sa akin ng ilang taon. Hindi naman sa panlalait, pero i-describe ko lang po na merong pagka-freak yung itsura niya. Kasi para siyang taong shokoy.
Medyo nagulat at natakot po talaga ako nung una. Pero normal na reaksyon naman siguro yun ng kahit na sinong makakakita sa kanya. Mukha naman siyang mabait. Pero siguro dahil na din sa itsura niya, kaya mailap na tao si Domeng. Matipid sa bawat sagot at parang ilag na ilag. Normal naman ang lahat nung una. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Bibihira lang din kami magkita kasi nagkakasalisi yung schedules namin. Sa ilang araw ko doon, hindi talaga kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap man lang. Nakakailang pero hinayaan ko na lang. Siya naman yung may ayaw eh. Pero nung nagpang-araw na siya, pareho na kaming nasa room ng gabi. Doon ko na napansin yung kakatuwang kilos niya. Kapag nandun na ako, maya-maya lang lalabas na siya. Tapos babalik siya niyan madaling araw na. Wala naman kaming curfew doon at may sarili-sarili kaming susi, kaya okay lang sa akin. Unang beses na umuwi siya ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa kaluskos niya, kundi dahil may nanaot sa ilong ko na masangsang na amoy. Hindi ko masabi kung amoy tae o sugat, basta mabaho. Napabalikwas ako at nahagip pa ng tingin ko yung mabilis na paghiga niya sa kama at pagtatalokbong ng kumot. Masuka-suka talaga ako nun. Hindi na ako nakatulog kasi malakas yung amoy sa gawin niya, kaya hindi ko maiwasang isipin na siya yung nangangamoy. Nung mga sumunod na gabi, hindi siya umalis, pero hindi pa rin kami nagkukwentuhan. Kumbaga civil lang. Pero nung mga sumunod pang gabi, dumalas na yung paglabas-labas niya ng gabi. At kung umuwi alanganing oras na ng madaling araw. At sa tuwing uuwi siya, ay doon naman laging umaalingasaw yung mabahong amoy na yon. Gustong-gusto ko na siyang sitahin kasi nahihirapan na akong makabalik sa tulog pag naaamoy ko na yon. Kasi naman, literal na nakakabaliktad talaga ng sikmura. Sigurado naman akong siya yon, pero hindi ko alam kung paanong sasabihin na hindi siya ma-offend. Isang araw, sinamaan ako ng pakiramdam. Nakatulog agad ako na hindi pa kumakain. Lampas sa ating gabi, hindi ko na matiis yung gutom. Lumabas ako para humanap ng makakain at bumili na din ng gamot. Pabalik na ako nun sa loob ng subdivision. Wala nang gaanong tao dahil nga alanganing oras na yon. Pero may mga ilaw naman sa mga poste at may mga guard na nagro-roving doon. Malapit na ako sa gate nang bigla akong makarinig ng kaluskos sa gilid ng bahay mismo ng landlady namin. Saktong paglingon ko, may nakita akong tao na mabilis na pumunta sa likod ng bahay. At hindi ako maaaring magkamali. Si Domeng yun. Base na rin sa hulma ng katawan at suot na damit. Nakilala ko yun kasi halos iyon palagi ang suot niya. Halos pagubat na ang likod ng bahay na yon dahil sa dami ng naglalakihang puno at mga halaman. Anong gagawin niya dun? At sa ganung oras pa? Naisip kong pagkakataon ko na yon para malaman kung bakit palagi siyang umaalis ng ganung oras at kung saan niya nakukuha yung mabahong amoy na yon. Kaya naman lakas loob ko siyang sinundan. Alam kong nakita niya ako, kaya siya tumakbo papunta sa likod. Kaya naman pinatunog ko ang gate para kunwaring pumasok na ako. Tapos umikot ako sa kapila. Tapos nakita ko siya. Nakaupong patagilid sa gawi ko. Nangilabot ako at masuka-suka dahil kitang-kita ko na may pinapanga siyang tila isang tuta. Parang may buhay pa yun dahil napapaigik pa. Gumapang ang kilabot at takot sa katawan ko. Isa lang ang naiisip ko at hindi ako makapaniwala na isang aswang si Domeng. Hindi niya gagawing kumain ng buhay na hayop kung hindi. Sa takot, ay sa convenience store na ako nagpaumaga. At nung tansya ko
wala na siya sa bahay, saka ako umuwi at nag-empake. Kahit mabait at wala siyang ginagawa sa akin, hindi ko na kayang manatili sa isang kwarto na aswang ang ka-roommate ko. Hello po sa inyo, admin and narrators. Ako po si Ivan. At gaya ng mga solid kapasta listeners dito, ay may story din ako na gusto kong i-share sa inyo. Nangyari itong creepy experience ko sa isang boarding house 2 years ago. Lumuwas ako ng Pasay mula sa Quezon dahil kinailangan kong lumipat sa isang boarding house na malapit sa MOA. Magsisimula na kasi ako magtrabaho noon bilang isang call center agent. Nakakita ko ng mura sa gawing Libertad, Pasay. Bagong renovate yung bahay at ako pa lang daw yung unang gagamit sa room. Pero actually, may kasama daw ako doon pero umuwi muna ng probinsya. Pero bayad na daw yon at may ilang gamit din doon na iniwan. Sa isip ko, naka-jackpot na ako noon sa kwarto na yon. Kasi mura na at inclusive pa yung kuryente, tubig at internet sa rent na 3,500. Pero hindi ko naman akalain na may multo din palang inclusion yun. Sabado ng hapon nung mag-move in ako. Kaya nung gabi, doon ako natulog. Matapos makapagbayad at mai-orient sa rules ng bahay, ay umalis na din yung caretaker. Pero sabi niya, walang sinabing date kung kailan darating yung kasama ko sa room. Pero anytime soon daw, babalik na yon dahil alam na tapos na yung renovation. May susi naman daw yon, kaya wag ko nang i-double lock yung pinto. Okay pa nung una at pangalawang gabi. Nakatulog naman ako ng maayos. Pero nung pangatlong gabi ko na, naalimpungatan ako mga bandang 3:30 AM. Kasi narinig ko na parang may nagbubukas ng pinto. Kaya napalingon ako. Medyo madilim nun. Lampshade ko lang ang nakabukas. Nakita kong pumasok ang isang lalaki. Iyon nakako siguro yung kasama ko sa room kasi may sarili siyang susi. Hindi ko masyadong nabistahan pero matangkad siya at payat. Nakiramdam muna ako kung magbubukas siya ng ilaw. Pero pagtingin ko ulit, nakita kong nakahiga na siya patalikod sa akin. Hindi ko na din muna binati dahil baka napagod sa biyahe at gustong magpahinga. Sabi kasi, Bicol pa yun manggagaling. Tinanghali ako ng gising kinabukasan. Nag-iinat pa ako pero nang maalala ko yung roommate ko na dumating na, biglang balikwas ako. Pero wala na siya sa higaan ng silipin ko. Napaisip tuloy ako kung nanaginip lang ba ako. Pero hindi Sigurado akong dumating talaga siya. Katunayan, yung bedsheet niya nagulo pa. Baka ako maaga lang umalis. Pumasok na ako noon. 2 to 11 yung shift ko. Pasado 12:00 na ako nakauwi. At pagpasok ko ng room, nagulat ako pagbukas ko ng ilaw dahil nakita ko doon yung roommate ko na tahimik na nakaupo sa gilid ng kama niya. Binati ko siya at nagpakilala. Tumango lang siya at tipid na ngumiti. Sabay higa doon ng patalikod. Medyo na-off ako doon sa ginawa niya. Pero inisip ko na lang na baka introvert lang siya. Kaya ganon. Kinabukasan, dumating yung caretaker. May kasamang isang lalaki. Yun na daw yung bagong makakasama ko sa room. Dahil hindi na daw pala babalik yung dating tenant. Tumawag daw sa kanya nung araw na naglipat ako, kaya tumanggap na siya ng bagong border. Naguluhan ako doon, kaya sabi ko sa kanya, paano yung mga gamit niya sa cabinet? Bakit hindi pa ako kinuha nung bumalik siya nung gabi? Napatingin sa akin yung matanda na parang iniintindi yung sinasabi ko. Sino daw yung sinasabi kong umuwi? Inulit ko naman na yung kasama ko kako doon sa room yung umuwi. At natulog doon ng 2 gabi. Kita ko yung pagkagulat sa mukha ng matanda. Paano daw nangyari yung sinasabi kong umuwi doon yung tenant niya? Kausap nga niya sa phone. Nasa Bicol pa din.
Pero hindi na daw babalik dahil naaksidente at kasalukuyang nasa ospital. Pero syempre nakipagtalo ko dahil talaga namang umuwi doon yung roommate ko at natulog ng 2 gabi. Binati ko pa nga at ninedma ako dahil ngiti lang ang isinagot. Natigilan yung matanda tapos pinadescribe sa akin yung nakita ko. Nung sabihin kong maputi at payat na matangkad, nagtaka ko nung bigla na lang siyang umiyak. Hindi daw yon yung roommate ko dahil maliit lang daw na lalaki yon at may kabataan. Yung sinasabi ko daw na umuwi doon at natulog ay anak niya at may 5 taon na itong patay. Pumayag daw yung kapatid niya na may-ari ng bahay na tumira doon ang anak niya. Pero nagpakamatay ito sa kwartong yon at alam nilang nagpaparamdam yon kaya ipinarenovate nila yung bahay. Hindi ko magawang mag-react sa sinabi niya. Basta naramdaman ko na lang na tayong-tayo lahat ng balahibo ko mula batok hanggang paa. Nag-back out yung nag-i-inquire nung nadinig yung kwento. Ako kinabukasan din nakahanap ng malilipatan. Pero siniguro ko muna na wala akong makakasamang multo sa pagtulog. Magandang gabi po sa lahat ng listeners, lalo na po sa admin at narrator. Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Bino. Taong 2016 pa po nang mangyari itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero karanasan po ito ng nakatatanda kong kapatid na si Kuya Ferds. Doon po sa boarding house sa Manila na tinuluyan niya. Nagre-review po siya noon para sa board exam. Grupo sila ng mga kaklase niya. Pero nahuli siya sa pagluwas kaya napahiwalay siya ng kwarto. Napunta siya doon sa pantatluhan at mga estudyante ang nakasama niya. Mababait naman daw at madali niyang nakasundo. Bali yung kama doon, isang single at isang double deck. Sa lower siya at sa itaas yung isa na tawagin na lang nating Pong. Mas malapit sa kanya yon, kuya pa ang tawag sa kanya. Kaya lang medyo maloko sa pag-aaral. Parang hindi pa ganun kaseryoso. Lagi daw nagbubulakbol. Madalas umaalis ng gabi. Tapos madaling araw na kung umuwi. At hindi yun alam ng mga magulang niya. Kagaya na lang nung umagang yon. Pumasok silang 2 nung kaklase niyang si PJ. Pero maya-maya, bumalik si Pongs. At nagpalit ng damit dahil sasama daw sa GF na mag-swimming. Dahil medyo naging close na din sila sa mahigit 3 buwan niya ron, ay nagawa pa daw niya itong paalalahanan. Dinig niya daw kasi may exam. Kaya bakit uunahin ang swimming? Sagot daw ni Pongs, hindi kasi siya nakapag-review at magtatampo yung GF niya kapag hindi siya sumama. Napailing na lang daw siya. Nakipag-appear pa daw sa kanya si Pongs at nagpasalamat sa mga advice niya. Pinaalalahanan na lang daw siya ni kuya na mag-ingat. Nung hapon na yon, pagkagaling sa school, nagpaalam kay kuya yung isang karoom niya, si PJ. Uuwi daw ng probinsya dahil weekend na at tapos na yung exam. Si Pongs hindi niya talaga ine-expect na uuwi dahil ganun daw talaga yon kapag GF ang kasama. Inaabot ng ilang araw bago umuwi. Kaya naman mag-isa lang siyang matutulog doon nung gabing yon. Pero sanay naman siya dahil ilang beses na ding nangyari yon. Pasado 2:00 na nang nakatulog siya noon. Hindi pa siya katagalang nakakatulog noon nang mamalayan niyang may pumasok na tao sa room. Nasa point siya ng sobrang kaantukan pero pinilit niyang magdilat ng mata. At dahil sa liwanag na pumasok ng buksan ng pinto, nakita niya na si Pongs pala yung dumating. Sinara agad nito yung pinto kaya agad na dumilim ulit. Tinanong niya pa kung bakit siya umuwi pero hindi daw sumagot si Pongs at sa halip nakipag-appear lang sa kanya. Napabangon siya para abutin ang appear neto pero nagtaka siya dahil malamig at parang basa yung kamay niya.
Tatanungin pa sana niya ulit. Pero diretso na itong umakyat sa upper deck. May bahagya pa nga daw tumalsik sa paa niya na tubig sa pag-akyat nito. Hindi niya alam kung ano yon. Basta nabasa yung paa niya. Naramdaman niya pa yung pag-uga ng higaan nila. Tanda na lumapat na yung katawan nito. Kaya hindi na niya pinansin at natulog na ulit siya. Kinabukasan, malalakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya. Nagmamadali siyang bumangon. Yung mga kaklase niya pala yon. Nasa baba daw kasi yung mga parents ni Pong at hinahanap siya. Lilingunin pa sana niya si Pongs, pero hinila na siya nung isa at pinagmamadali siyang bumaba. Kaya napasunod na lang siya dito. Mugto ang mga mata ng magulang at kapatid ni Pongs nang maabutan niya. Hindi niya alam kung anong nangyari, kaya tinanong niya kung anong sadya. Napaiyak agad yung nanay at binanggit daw ang pangalan ni Pongs. Naisip pa niya na baka may ginawang kalokohan si Pongs, kaya sabi niya nasa taas ito at natutulog. Kung gusto daw ba ng mga yon na gisingin niya si Pongs para makausap nila. Biglang natigil sa pag-iyak yung nanay at nagkatinginan silang magpapamilya. Nakakunot daw yung noo ng tatay at tinanong si kuya kung anong sinasabi niyang nasa taas si Pongs. Paano daw mangyayari yun Nalunod si Pongs nung hapon at galing na nga sila sa morgue ng ospital. Dumaan lang sila doon para kunin ang lahat ng mga gamit ni Pongs. Hindi daw siya agad nakapagsalita at pinanlamigan siya ng katawan. Sumusumpa siya na nakita at naramdaman niyang umuwi si Pongs. Nung umakyat sila sa kwarto para kunin ang mga gamit ni Pongs, ay wala na nga ito sa kama. Pero kinilabutan sila lalo nang mahipo niyang basang-basa yung kutsyon at may nasalat pa silang mga buhangin doon. Maging yung magulang ni Pongs ay kinilabutan at napaisip din kung paanong nabasa yung kutsyon at nagkaroon ng mga buhangin doon. Posible nga siguro na umuwi pa doon ang kaluluwa ni Pongs matapos siyang malunod para magpaalam kay Kuya Ferds na itinuring na din niyang kapatid. Hello sa mga avid listeners and subscribers. Itago nyo na lang ako sa pangalang Devon. Since 2021, nakikinig na ako sa channel na to. Fan kasi talaga ako ng mga horror stories mula pagkabata. Pero first time ko lang naka-experience nito lang na may edad na ako. Nung magbukas ako ng maliit na negosyo. Dati po akong barista. Marami na akong napasukan ng mga kilalang coffee shop. Tumagal din ako ng may kulang 5 taon sa iba't ibang kapihan. Pero ayoko kasing habang buhay na maging employee. Pangarap ko ding magkaroon ng kahit maliit na negosyo. Kaya pinag-ipunan ko talaga yung binabalak ko. At nung sa tingin ko sapat na yung naipon ko at kaya ko nang magsimula, ay nag-resign na ako. Ginamit ko lahat ng natutunan ko sa pagiging barista. Ang naisip ko kasing business yung nauusong coffee on the wheels. Wala naman akong 4 wheels, pero may nakita akong nasa single na motor lang. So naisip ko, baka pwede ko din gawin yon since may motor naman ako. After 2 weeks, nakapag-start na ako. At yung pinakauna kong pwesto, dun lang din malapit sa amin, na tabing daan lang. Natawa naman ako sa naging resulta ng unang linggo. Hindi na masama para sa isang baguhan. Nung mga sumunod na araw na medyo gamay ko na, nagtry akong lumipat sa mas mataong lugar. At maganda naman ang naging resulta. Hanggang sa dumadayo na din ako sa kung saan ko mabalitaang may mga tambayan. Target ko kasi yung mga rider Ilang linggo pa lang ang lumipas at going smooth naman yung munti kong negosyo. Kumikita ako. At the same time, nag-e-enjoy. Pero syempre, sa kahit sa anumang negosyo, meron talagang ups and downs. Meron din talagang times na medyo matumal. Kagaya na lang nung gabing yon
Siguro mga bandang 9 PM pa lang, wala na talagang humihinto para bumili. Bala ko na nga sanang magligpit nang may matanaw akong motor na nagbagal ng takbo, kaya nagkapag-asa ako. Isang lalaki yun. Sa tingin ko, hindi kami nagkakalayo ng edad. Huminto siya bago makaabot sa pwesto ko. Pero nandun lang siya sa motor niya, hindi bumababa. Kaya naman in-approach ko na at inalok ng kape. Hindi siya sumagot, basta nakatingin lang sa kape ko. Medyo kinabahan ako sa kilos niya kaya napaatras ako. Mukhang may balak pa atang masama. Bumalik ako sa pwesto ko at pasimpleng humawak doon sa baseball bat ko sa gilid, in case nga na may balak siyang gawin. Protection ko yun kasi syempre, ina-anticipate ko din yung mga ganong eksena dahil nasa daan ako at prone sa mga masasamang tao. Maya-maya, bumaba siya, lumapit sa akin. Tapos sa mahinang boses, nag-order siya ng 2 caramel macchiato. Hindi ko pa agad naintindihan yung sinabi niya kasi parang sa malayo galing yung boses niya. Tahimik lang siyang nakatingin habang ginagawa ko yung kape niya. Pero nung napasulyap ulit ako sa kanya, napa-second look ako at nanlaki yung mga mata ko. Kasi nakita kong may malaki siyang pasa sa kaliwang pisngi at umaagos yung dugo sa gilid ng batok. Napapalatak ako. Sabi ko, Boss, may sugat ka. Napano ka? Naaksidente ka ba? Pero hindi siya nagsalita at sa halip, tumangulang. Ang weird ng customer ko na yon. Pero hindi na ako ulit kumibo. Baka nga naaksidente o may nakaaway at mainit ang ulo. Pero nag-alala din kasi ako. Mukhang malaki yung tama eh. Nang matapos, ay iniabot ko na yung order niya at ibinigay naman niya ang bayad, 500 pesos. Mabilis lang akong kumuha ng sukli. At nung iaabot ko na sa kanya, nagulat ako kasi bigla na siyang nawala sa harap ko. Pagtingin ko sa motor niya, nawala na din yun. Imposibleng makaalis siya ng ganun kabilis na hindi ko man lang nadinig yung motor niya. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko nun. May hindi normal sa pangyayari na yon. Umpisa pa lang nakaramdam na ako ng kakaiba eh. Ipinasya ko na siya na yung huling customer ko sa gabing yon. Kaya madalian ko nang iniligpit yung setup ko. Pauwi, doon yung way ko sa pinanggalingan ng huling customer ko. Bandang intersection, na-traffic ako. May aksidente daw. Nang matapat ako doon, ay nakita ko pa yung wasak na motor. Napakunot noo ko. Pamilyar yung motor sa akin. Nung makita ko yung biktima na nakahandusay at wala ng buhay, kinilabutan ako ng husto. Dahil yun yung huling customer ko na bigla nang nawala at hindi na kinuha yung sukli. Paano pa siya nakabili sa akin kung naaksidente na pala siya nun? Halos matulala ako sa pagkabigla. Kundi pa ako binusunahan ng kasunod ko at sinita ng pulis, hindi ako matatauhan. Hindi ako makapaniwala na deads na pala yung huling customer ko na yon. Hello po sa mga kapwa ko avid listeners ng channel na to. Ako nga pala si Ambet ng Lucena, Quezon. 38 years old at may asawa na. Itago na lang natin siya sa pangalang Cecil. Gusto ko lang mag-share nung kakatuwang karanasan namin ng asawa ko. Taong 2018 nangyari yon. 2 taon pa lang kaming nagsasama at hindi pa kami kasal nung time na yon. Wala pa din kaming anak. Sabay kaming nawalan ng trabaho doon sa pinapasukan naming pabrika nang biglaang yung magsara. Nahirapan kaming makahanap ng trabaho. Kaya nag-isip kami kung anong pwede naming pagkakitaan. At yung ukay-ukay nga ang naisipan naming negosyo. Nakuha namin yung idea sa dati naming kasamahan na umasenso dahil doon.
Inumpisan muna namin sa 3 bail at inilatag sa harap lang ng bahay. Agad namang pumatok yun at nadagdagan pa ang kinukuha naming bail hanggang sa nakapagtayo na kami ng maliit na pwesto. Ilang buwan na ding tumatakbo ang ukayan namin at ayos naman ang kita. Isang araw, may mga bagong dating kaming bulto. Sa kulumpon ng mga damit pantulog, may isang nagustuhan si Cecil. Isang 90s na kulay itim. Silk ang tela nito at simple lang naman ang disenyo. Pero maganda ang lapat sa katawan niya nang isukat niya yon. Ihiniwalay niya agad yon sa mga pambenta. Matapos ba ay ayos sa mga paninda, excited na nilabhan niya agad yon. Kinagabihan, isinuot niya agad yung pantulog na yon. At doon na nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari. Nakatulog na ako noon at hindi ko na siya nahintay. Bandang hating gabi, bumangon ako para umihi. Pagbalik ko sa kwarto, habang palapit na ako sa higaan, natigilan ako nang mapatingin ako kay Cecil na nakatalikod. Patay ang ilaw sa kwarto namin, pero may bahagyang liwanag na nagmumula sa labas ng bahay. Mahaba at payat ang nakita kong nakahiga doon. Parang hindi ang asawa ko. Maliit na may pagkatsabi kasi si Cecil. Namamalikmata lang siguro ako, kaya humiga na ako at yumakap sa kanya. Pero bigla akong napalayo sabay balikwas ng bangon. Payat na katawan yung nayakap ko. Hindi ko yun asawa. Binuksan ko ang ilaw at ginising ko yung babae. Pero laking gulat ko nang makita kong si Cecil naman yon. Nagulat din siya at tinanong kung anong nangyayari. Hindi siya aware na may nagbago sa katawan niya. Kaya sinabi ko, takang-taka siya kasi wala naman daw nagbago. Malaki pa rin ang mga braso at tiyan niya. Nagalit pa nga dahil ginising ko lang daw siya para buwisitin. Pero hindi ako maaaring magkamali. Ibang katawan talaga yung nakikita ko sa kanya. Mahimbing na yung tulog niya, pero gising na gising pa rin ako. Kinabukasan, nakapagpalit na siya ng damit. Normal na din ang tingin ko sa kanya at sa sumunod pang gabi na hindi yung 90s ang suot niya. Isang beses ay nagising ako sa mga yakap at halik ng asawa ko. Yumakap naman ako pabalik. Pero bigla akong napadilat dahil ibang katawan yung yakap ko. Naaninag ko siya sa dilim at yung asawa ko naman yun. Suot ulit yung black 90s. Pero hindi niya pinansin yung pagtataka ko. Tinuloy pa din niya yung ginagawa niya at nagulat ako kasi sobrang wild niya. Malayong malayo sa kilos niya tuwing nagtatalik kami. Sa 2 taong pagsasama namin noon lang siya naging ganon. At aaminin ko na natangay ako. Kinausap ko siya kinabukasan tungkol doon. Ano kakong nangyari sa kanya at bigla siyang naging ganon ka-wild. Pero tatawa-tawa lang siya at hindi ako sineseryoso. Ilang beses pang naulit ang pangyayaring yon na sa tuwing sinusuot niya yung black 90s na yon ay nagiging sexy ang tingin ko sa kanya. At nagiging wild siya sa kama. Sa paglipas ng mga araw, ay pataas ng pataas ang libido niya. Ako na nga yung sumusuko dahil para siyang hayok. Tila wala siyang kapaguran. Nung una, minsanan niya lang isuot ang damit. Pero naging gabi-gabi na at literal na buong magdamag kaming nagtatalik. Umabot na sa punto na hindi na ako nakakatulog. Napansin na nga ng mga tao ang pangangalumata ko at ang pagkahulog ng katawan. Para kong hapong-hapo at nauupos na kandila. Habang si Cecil naman, laging masigla at malakas ang katawan. Noon ko nakumpirma na hindi normal ang nangyayari. Parang may kung anong mahika sa damit na yon na nagpapabago sa asawa ko. Kaya bago pa mahuli ang lahat, palihim kong kinuha at sinunog yun. Galit na galit si Cecil, pero wala na siyang nagawa.
Nagpa siya akong i-dispose na rin ng mga paninda naming ukay-ukay. Dahil baka sa susunod, may makuha na naman siyang damit na may sa demonyo. Ako po si Fermin, taga Pateros. Dati akong OFW at mula nang makabalik ng bansa noong 2021, naging libangan ko na ang pakikinig sa horror channel na to. At may karanasan din akong hindi malilimutan na gusto kong ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Mula nang magka-pandemic at mula nang makauwi ako, hindi ko na ginustong iwan pa ang pamilya ko. Kaya nag-isip kami ng asawa ko kung anong pwedeng mabuksan na maliit na negosyo. Since mahilig akong mag-bake at may konting kaalaman sa paggawa ng tinapay, iyon ang tinarget naming negosyo. Nangungupahan lang kami nung time na yon, pero may konting ipon na. Kaya naghanap kami ng mabibiling bahay. Kahit maliit lang, basta may mapupwestohan ng binabalak naming bakery. At swerte namang may nakita agad. Nagkataong may ibinebentang bahay na may kasamang bakery sa kabilang barangay. Mura lang ibinenta sa amin yon dahil madami daw kaming kailangang ipaayos. Pero okay lang, madali na lang kakong gawa ng paraan yon paunti-unti. Importante may sarili na kaming bahay. Makalipas lang ang 2 buwan, nakalipat na nga kami. Kasama na din sa ibinenta ang mga gamit sa bakery, kaya hindi na kami nahirapan. May kalumaan na din ang mga yon, pero maayos pang nagagamit. Halatang naalagaan ng husto ng dating may-ari. Wala kaming pagsidlan sa tuwa nang makapagsimula na kami. At dahil noon lang nabuksan ulit ang bakery, nasabik ang mga tao sa tinapay. Sa araw-araw, lagi kaming nakakaubos. Okay naman ang lahat nung una. Hanggang sa unti-unti, nakaranas ako ng kababalaghan. Una kong naramdaman yon isang gabi habang nagmamasa ako ng tinapay. Yung gawaan nga pala namin ay nasa silong. Bale, elevated yung part ng tindahan, kaya may ilang baitang ng hagdan pababa doon. Nagpapatugtog ako noon at pakanta-kanta pa para hindi antukin. Nang sa sulok ng mata ko, napansin ko na parang may bumaba sa hagdan. Napalingon ako pero wala naman akong nakita. Tulog na ang mag-iin ako dahil pasado 12:00 na yon. Tinuloy ko lang ang pagmamasa. Nang maya-maya, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, kasabay ng pangangapal ng batok ko. Minsan naman ay nararamdaman ko na parang may kasama ako doon. Ramdam na ramdam ko yung kakaibang lamig na hindi naman sa electric fan nang gagaling. Nawawala tuloy ako sa focus. Lalo na nung napansin ko na parang ang bilis kong makagawa ng tinapay. Sa pagkakatanda ko kakaunti pa lang ang nabibilot ko nun. Pero pagkakatingin ko sa tray, mabilis yung napupuno. Hindi ko alam kung nalilito ba ako at hindi ko natatandaan ang gawa ko nun, o sadyang may tumutulong sa akin na hindi ko nakikita. Sa isiping yun ay kinilabutan ako. Napagtugma ko yung mga kakatwang nararamdaman ko nung mga nakalipas na araw na parang may nakikita akong bumababa sa hagdan at padaan-daan sa likod ko. Hindi ko yun makakwento sa asawa ko dahil matatakotin talaga yun. Baka hindi ko na mapababa kapag nalaman niyang may nararamdaman ako doon. Hanggang isang araw, sinamaan ako ng katawan. Siguro sa sobrang pagod. Wala kasi akong tigil sa paggawa ng tinapay dahil laging ubos ng ubos. Ayaw na nga sana akong pagawain ng asawa ko, pero wala kaming ititinda. Marami pa naman ang naghahanap ng tinapay dahil nag-uulan nun. Kaya nung madaling araw na yon, pinilit ko ang sarili kong makabangon. Habang palapit ako sa gawaan, may narinig akong pagkilos doon. Tunog na parang may nagmamasa sa lamesa. Kinabahan ako na baka napasok na kami ng magnanakaw. Pero bakit nagmamasa?
Dahan-dahan akong bumaba at ganoon na lang ang pagkabigla ko nang may nakita akong isang lalaki doon. Maliit lang siya at may kaitiman. Abalang-abala sa pagmamasa ng harina. Gusto ko siyang tanungin kung sino siya at bakit niya pinakikialaman ang tinapay ko. Pero naumid ang dila ko. Ang tanging nagawa ko na lang ay panlalaki ng ulo at kilabutan. Hanggang sa unti-unti na lang siyang naglaho sa paningin ko. Hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag pero nandoon at naiwang ebidensya ang ilang tray ng tinapay na ginawa ng lalaking yun. Napilitan akong sabihin yun sa asawa ko. Gaya ng inaasahan ko, takot na takot siya. Kinontak namin ang dating may-ari at inalam namin ang tungkol doon. At ang sabi niya, malamang daw na yung dati nila iyong tauhan na namatay doon dahil sa sakit. Sobrang sipag daw kasi nun. Baka gusto daw pa ding magmasa ng tinapay kaya hindi pa din siya umaalis doon. Nakakatuwa naman ang kasipagan niya. Pero hindi ko yata kayang magkaroon ng ganoong tauhan. Kaya ipinabless namin ang lugar. Awa ng Diyos ay nagpahinga na din ang masipag na panadero. Tawagin niyo na lang po akong Bobet. Hindi po ako ang mismong nakaranas ng pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, kundi ang nanay ko na ikinuwento niya lang sa amin. Nangyari po ito noong kalagitnaan ng taong 2007. May munti po kaming negosyo ng mga kakanin. May maliit na pwesto kaming inuupahan sa 2 palengke. Bata pa kami, nakagisna na namin ang hanap buhay na yon ni nanay. Maaga kasi kaming naulila sa ama at yung pagtitinda ng kakanin ang ibinuhay ni nanay sa aming magkakapatid. Katulong niya doon ang best friend at kababata niya na si Tito Anchet na isang bakla. Siya talaga ang kasama ni nanay mula nang umpisahan niya ang negosyong yon. Higit pa nga sa magkapatid ang turingan nila. Pero may pamilya naman si Tito Anchet at hindi kalayuan sa amin ang bahay nila. Pero may edad na silang dalawa nun. Kaya pinapatigil na sana namin si nanay sa pagtitinda dahil kaya na namin siyang sustentuhan. Pero ayaw ni nanay na umasa lang sa amin. Hanggat kaya pa daw niya, hindi niya iiwan ang pagtitinda ng kakanin. Lalo't nakasanayan niya na yun. At isa pa, iyon lang daw ang inaasahan ni Tito Anchet na pagkakakitaan dahil PWD din siya. Kaya malaking tulong sa kanya na naging partner siya ni nanay sa negosyo na yon. Isang araw, may umorder kay nanay na isang politiko. Tatanggihan niya sana dahil bukod sa biglaan, masama pa ang pakiramdam niya nung araw na yon. At sa tingin niya, hindi nila kakayanin dahil 2 lang sila. Pero si Tito Anchet ang mapilit na tanggapin nila dahil sayang din daw yun. Siniguro ni Tito Anchet na siya ang bahala. Ganon kalaki ang tiwala ni nanay sa kanya. Kaya tinanggap niya yung order. Pero lingid yun sa kaalaman namin. Lalo na yung may dinaramdam pala si nanay nung mga oras na yon. Sarado kasi ang lutuan nung daanan ko sila doon sa silong na masaya pang nagkukwentuhan. Kaya akala ko wala silang luto. Pero nag-uumpisa na pala sila nun. Umuwi muna si Tito Anchet nun pero sinabihan niya si nanay na magpahinga na. At siya na ang bahala sa pagbalik niya. Pinainom niya ng gamot si nanay at pilit na pinatulog. Ayaw nga daw sana ni nanay dahil hindi pwedeng iwan ng nakasalang. Pero nangako si Tito Anchet na babalik siya agad. Kaya napanatag naman si nanay. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Mga 3:00 daw ng madaling araw noon nang maalimpungatan siya. Bahagya siyang nag-angat ng ulo at mula sa nakabukas na kwarto niya ay natanaw niya si Tito Anchet na naghahalo sa malaking talyase o kawali. Nang makita daw siya ay nakangiti pa itong kumaway sa kanya. Tapos sumenya siya ng okay at pinapatulog na ulit siya na para bang sinasabi na siya na ang bahala.
Hindi rin daw alam ni nanay kung bakit parang sobrang groggy niya na hindi niya talaga kayang mapaglabanan ng antok. Bago daw siya tuluyang mapikit, ay ang malungkot na mukha ni Tito Anchet ang huli niyang nakita habang kumakaway ito na para bang nagpapaalam. Pasado 5:00 nang magising siya sa pagkakaingay ng mga dumadaan. Bumangon daw siya para tanungin si Tito Anchet, pero wala ito doon. Pero nakalatag na sa mesa yung 10 bilao ng mga kakanin. Nagising na din ako noon at bumaba na para alamin kung anong meron. Kasi natanaw kong maraming tao sa harap ng bahay nila Tito Anchet. At nabigla talaga ako nang malaman ko ang dahilan. Inatake daw nung gabing yon si Tito Anchet, kaya isinugod ng mga kapatid sa ospital. Pero namatay din nung madaling araw. Wala si nanay doon. Sabi ng isang kapatid, pinuntahan daw nila kagabi si nanay para sabihing dinala nga sa ospital si Tito Anchet. Pero hindi daw sila pinagbubuksan. Tinakbo ko na ang papunta kay nanay at saktong kakatok ako, binuksan niya yon. Tinanong niya kung anong nangyayari at parang may kaguluhan daw. Wala pa talaga siyang alam, kaya naghinay-hinay ako sa pagsasabi sa kanya. Pero hindi naniwala si nanay. Hindi niya tinanggap ang balita dahil imposible daw ang sinasabi ko. At kinuwento niya nga sa akin ang nangyari nung gabing yon bago nagsabi si Tito Anchet na aalis siya sandali pero babalik din. Ako naman ang hindi makapaniwala kahit na nasa harap ko na ang mga kakanin na niluto pa daw ni Tito Anchet. Kasi paano siyang makakapagluto kung nag-aagaw buhay na siya sa ospital ng mga oras na yun? Hinimatay si nanay nung makumpirma niya na totoo ang sinasabi ko. Pareho kaming nagimbal sa pangyayaring yon na hindi rin namin alam kung paanong ipapaliwanag yon. Kaya minabuti naming sarilinin na lang. Basta ang alam namin, pinatunayan ni Tito Anchet na mag-best friend at partner sila ni nanay hanggang sa huli. Good afternoon po sa admin at avid subscribers na nakikinig ngayon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Winston. Owner po ako ng isang tapsilugan dito sa lugar namin. Magbabahagi lang po ako ng isang creepy experience namin doon ng mga tauhan ko. Nangyari po yun last year lang. Mahigit 1 taon pa lang noon yung tapsilugan ko. Maliit lang naman yun, pero may second floor. Open lang yung pinakaharap noon. Parang garahe style. Isinasara lang yung gate kapag talagang close na kami. Tapos nasa tabing kalsada lang siya. Pero may maliit na parking sa gilid para sa mga motor. Laging puno ng tao doon, lalo na pag weekend. Kaya pasalamat talaga ako at maraming tumatangkilik sa amin. Isang araw, isa sa mga gabing hindi ko makakalimutan. Katatapos lang ng Holy Week noon at yung lugar namin sobrang matao kapag ganong mga panahon, kaya laging hindi mahulugang karayom ang tapsilugan ko. Sa buong linggo na yon, talagang abala at sobrang pagod naming lahat. Humupa lang yon nang matapos na din ang mahal na araw. Napagod na yung mga tao at back to normal na dahil Lunes na. Kaya yung mga staff ko na nagpaalam na magre-rest day, pinayagan ko. Kaya 3 lang kami doon nung araw na yon. Okay lang naman kasi wala na talagang tao. Lalo na nung gumabi na. Halos pa isa-isa na lang ang pasok. Tapos maya't maya pang umuulan ng malakas. Mag-aalas 12 na yon. Sabi ko, maya-maya lang magsasara na kami. At hindi na paaabuti ng 2:00 na closing time talaga namin. Sinabihan ko yung 2 kasama ko na doon lang ako sa sasakyan ko para manigarilyo. Nung nasa loob na ako ng sasakyan, saka naman may dumating na customer. Isang babae at isang lesbian ata yun. Matapos iparada yung motor sa gilid, diretso na silang pumasok sa loob. Yung sasakyan ko nasa kabilang kalsada. Tatawid sana ako pabalik, pero nando naman kako yung 2. Kaya na nila yun.
Habang naninigarilyo ko, natatanaw ko si Toto na nagliligpit sa second floor. Baka napa-order niya na kako yun at niluluto na ni Obet. Hindi kasi tanaw sa pwesto ko yung kitchen dahil may nakakover na sawali. Ilang sandali pa, nakita kong isinerve na yung pagkain nila. Pero nagtataka ko dahil nakikita ko sa taas si Toto. Hindi naman si Obet na cook yung nag-serve dahil hindi niya yung trabaho. At kahit pwede naman niyang gawin, ay hindi naman siya yung lalaking yun na hindi ko lang makita yung muka kasi masyadong nakababa yung sombrero. 3 lang kami doon. Nasa labas ako. Nasa second floor si Toto at hindi si Obet yun. So sino yung lalaking nag-serve sa customer namin? Parang bigla akong kinilabutan dun. Pinailaw ko yung sasakyan ko at bahagyang bumusina para kunin yung atensyon ni Toto. Biglang bumuhos kasi ang malakas na ulan kaya hindi ako makatawid. Tumingin si Toto sa gawi ko at nakuha niya naman yung message ko kaya nag-thumbs up siya kahit hindi niya ako nakikita. Dali-dali siyang bumaba at nilapitan ng customer. Nakita ko na napapakamot ng ulo at parang nagtataka si Toto habang kinakausap sila. Salitan ang tingin niya sa kitchen at sa gawi ko. Naramdaman ko na may problema kaya sinagasa ko yung ulan at tumawid pabalik. Kinausap ko si Toto sa sulok at tinanong kung anong problema. Wala naman daw problema sa customer. Kaya lang, hindi daw sa kanya umorder dahil hindi niya napansin na may pumasok. Pero hindi din daw kay Obet dahil ayun at tulog na tulog. Pero may nagluto at naiserve ang pagkain nila. Tumayo agad ang balahibo ko. Sabi ko na nga ba at hindi si Obet yun dahil nung ginising ko, abot-abot ang hingi ng pasensya at nakatulog nga siya. Pero maging sila ay nagtataka kung sino yung nagluto at nag-serve ng pagkain sa customer. Tinignan ko ang CCTV pero nalipat ang pwesto ng kamera kaya hindi sila nakunan. Nung magbabayad na sila ay pasimple kong tinanong kung anong nakain nila kasi hindi yata nailista ng staff ko at kanino kako sila umorder. Sinabi naman nila kung anong nakain nila. Sabay describe doon sa staff. Matangkad daw at maitim tapos may edad na. Sabay turo sa gawin ng CR. Ayun daw yung nag-serve sa kanila. Nagkatinginan kaming 3 ni na Toto at Obet. Pare-pareho kaming kinilabutan kasi wala naman kaming nakikitang tao doon. Pero hindi namin pinahalata sa customer yon. Nang makaalis na sila ay saka kami nagkatakutan dahil iisa lang ang staff namin na tumutugma sa ganoong deskripsyon. Si Kuya Raul na isa rin sa staff doon na ginagawa kong kahalili sa tuwing may hindi nakakapasok. May edad na kasi siya kaya hindi ko magawang irregular. Pero okay lang naman daw sa kanya kahit extra lang siya. Pero kasi kamamatay lang niya at naalala ko na ika-40 days niya nung araw na yon. Talagang nag-reliever pa siya bago tuluyang umalis ang kaluluwa niya sa mundo. Dahil nahihilig na akong makinig ng mga horror stories dito sa channel nyo, kaya gusto ko din sanang magbahagi ng naging karanasan ko 5 years ago. Ako nga po pala si Estong, taga San Pedro, Laguna. Sa ngayon ay mahigit 50 na ang edad ko. Dati akong crane operator sa isang malaking kumpanya sa Quezon City. Pero nung maaksidente ako, hindi na ako nakapagtrabaho pa. Kaya naman naisipan ko na lang na magtayo ng isang sari-sari store. Kapisan nga pala namin sa bahay ang biyanan kong babae na sumalangit nawa ubod ng sungit at pagkasalbahe. Wala siyang kasundo magmula sa bahay namin at lalo sa mga kapitbahay. Kung pwede nga lang daw siyang ipetisyon gagawin nila. Mawala lang ang biyanan ko dun. Kaya lagi na lang tuloy kaming nasa barangay. Nahihiya na nga kaming mag-asawa sa mga tao. Mabuti na lang at kung anong ikinasama ng ugali niya
ay siya namang ibinait ng asawa kong si Tess. Hindi nagmana sa kanya. Tinitiis ko na nga lang ang ugali noon alang-alang sa asawa ko. Malakas pa naman siya kung tutuusin. Kaso wala namang ibang pupuntahan at nagsusolong anak lang si Tess. Madalas nga din silang magtalong mag-ina dahil sa ugali niyang yon. Ilan sa mga nagagawang pananalbahin ng biyanan ko ay ang pamamato niya ng kung ano sa lahat ng mga dumadaang sasakyan sa harap ng bahay. Kahit dahan-dahan o walang tunog, basta nakita niyang dumaan, babatuhin niya talaga. Kahit mga kapitbahay na nagkakantahan dahil may okasyon, babatuhin din niya. Bayad kami ng bayad ng mga danyos sa mga ginagawa niya. Wala naman siyang sakit dahil kapag pinatitingnan namin, maayos namang nakakausap. Pati yung hanap buhay namin napeperwisyo na dahil pag siya ang bantay sa tindahan, walang bumibili dahil iniiwasan siya. Kapag may umuutang, pinagmumumura niya at pinapalayas. Kagaya nung araw na yon, nataong nasa palengke ako at namimili ng iba pang paninda. Nagpilit daw ang biyanan ko na siya na ang magbabantay kahit ayaw ni Tess. Nangungupit din kasi ang biyanan ko doon ng pangsugal niya. Pumunta daw doon si Aling Dita, iyong matandang bagong lipat lang sa lugar namin. Halos kaidaran lang ng biyanan ko. Umuutang daw ng tinapay at gamot para sa apo niyang may sakit. Pinapautang ko yung matandang yon kasi mabait naman at nagbabayad talaga kapag kumita siya sa paninda niyang sampagita. Pero hindi pinautang ni nanay at pinalayas pa sa kabila ng pakikiusap ni Aling Dita. Saktong dumating ako noon, kaya binigyan ko ng kailangan niya yung matanda. Nagtutungayaw sa galit yung biyanan ko. Bakit ko daw pinautang? Sagot ko sa kanya, bakit hindi? Ako naman ang may-ari ng tindahan at ako ang masusunod kung sino ang gusto kong pautangin. Nagpupuyos sa galit na lumabas ang matanda. Hindi niya alam na sinundan ko siya dahil may hinala ako sa kung anong binabalak niya. Sinundan niya si Aling Dita sa bahay nito at nang makita na ipapakain nito ang tinapay sa may sakit na apo, ay walang pakundangan na pumasok ito at inagaw ang tinapay na nahulog sa sahig. Nabigla ako at napakuyom. Sumusobra na ang ugali ng biyanan ko. Hindi naman kumibo si Aling Dita, pero nakita kong kumuyom din ng matindi ang mga kamao niya at matalim ang tingin kay nanay. Maya-maya ay pumikit ito at kumibot-kibot ang bibig na tila may inuusal. Hindi naman yun pinansin ng biyanan ko na sige pa din sa pang-aaway sa kanya hanggang sa itulak siya palabas ni Aling Dita at isara ang pinto nila. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang hindi na makapagsalita si nanay dahil sa dami ng kulugong tumubo sa dila niya na halos hindi na maibuka ang bibig niya. Sinugod niya si Aling Dita at pinagbintangang may gawa noon sa kanya. Pero dahil hindi siya makasalita, kinalabog niya ang pinto. Sa kada panunugod niya kay Aling Dita, ay padami ng padami ang mga kulugo sa mukha niya. Hindi naman siya nadadala hanggang sa wala na halos makita sa kanya. Ilang beses silang nagpilitan ni Tess na magpa-doktor, pero ayaw niya at nagwawala siya. Naniniwala siya na kinukulam siya ni Aling Dita, kaya sa albularyo namin siya dinala. Pero ang sabi ng albularyo, ang tanging makakagamot lang kay nanay ay ang pagtanggap sa mga maling nagawa niya at paghingi ng tawad. Pero hanggang sa huli ay hindi iyon matanggap ng biyanan ko. Hanggang isang araw, nang hilakpot kami nang makita na lang namin siya na wala ng buhay at halos hindi na makita sa kapal ng kulugo na bumalot sa buong muka at katawan niya. Malakas ang kutob naming si Aling Dita ang may kagagawan noon, pero bigla na lang siyang nawala. Iisa ang salita ng mga taong nakakaalam ng sinapit ng biyanan ko. Nakatagpo siya ng katapat.
Magandang gabi po. Bago lang ako sa channel na to. Pero gusto ko din sanang magbahagi ng naging karanasan ko. Tawag po sa akin ng mga kaibigan at kakilala ko ay Bentong. Mahigit 40 na ang edad ko at taga Novaliches. Ito pong ikukwento ko ay tungkol sa naranasan kong kababalaghan noong nagtitinda pa ako ng mami at pares. Iyon ang munting negosyo na pinagkakakitaan ko noon. Doon lang ako nakapwesto sa kanto namin. Matao kasi doon at may mga pabrika na magdamag na nag-ooperate. Sa isa sa mga pabrika doon, nagtatrabaho yung regular customer ko na si Ray. Mula pa noong unang araw na nagtinda ako doon ay isa siya sa pinakauna kong naging customer. At halos araw-araw hanggang nung magdadalawang taon na ako doon ay suki ko pa din siya. Walang kasawa-sawa sa beef pares na paulit-ulit niyang ino-order. Sa tagal nga naming magsuki ay nagkakakwentuhan na din kami ng mga personal at pare na ang tawagan namin. Isang gabi, katatapos lang ng unang bugso ng mga kumakain. Kasalukuyan kong nililinis yung mesa nang matanaw kong palapit si Ray. Napatingin ako sa suot kong relo. 9:00 pa lang ng gabi. Sa karaniwang punta niya sa parisan na 10:00. Hindi pa man siya nakakalapit, biniro ko na agad siya na ang aga niya kakong nagutom. Sinagot niya naman ako na nagugutom nga daw siya. Kaya nagpunas agad ako ng kamay at inihanda ang order niya. Nang bigla siyang magsalita na pa-order ng mami. Nagulat ako at pinaulit ko kung tama ba yung nadinig ko na mami ang ino-order niya at hindi beef pares. Mami nga daw. Nagulat na naman ako. Kasi medyo mataas ang boses niya. First time ko siyang nakitang ganon. Kaya biniro ko siya. Sabi ko relax lang kako siya. Mainit ata kako ang ulo niya. Pero hindi na siya sumagot. Pagkaabot ko, kinain niya agad ang mami. Saglit lang ay naubos niya agad yon kahit mainit pa. Pagkatapos ay umorder ulit siya. Gulat na gulat ako. Dahil sa loob ng mahigit 1 taon, ay noon lang siya kumain noon sa akin at naka3 mangkok agad siya. Pero ang higit sa ipinagtataka ko ay yung pagiging tahimik niya at yung pagtataas niya ng boses sa akin. Madaldal at masiyahing tao si Ray, kaya talagang mapapansin mo kapag may nagbago sa kanya. Maya-maya ay nagbayad na siya. Sabay talikod pagkakuha ng sukli. Napailing na lang ako. Ano kaya akong problema ng taong yun? Habang nililigpit ko ang kinainan niya, ay napasulyap ulit ako sa kanya. At nang hilakbot ako, nang makita kong wala siyang ulo. At may umaagos na dugo mula sa naputol niyang deeg. Nanlaki ang ulo ko sa sobrang kilabot. Gusto ko sana siyang takbuhin at batukan, kagaya ng mga sinasabi ng matatanda na pangontra kapag may nakita kang pugot. Pero hindi ako nakagalaw sa pagkabigla. Hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Nakatulala pa din ako nun nang biglang may kumalabit sa akin. Pagtingin ko, si Ray. Bigla akong napasigaw. Kaya biniro niya ako ng late reaction daw ako. Hindi naman ako sa kalabit na gulat, kundi sa kanya mismo. Nang mahimasmasan ako, ay tinanong ko kung bakit siya bumalik. Iba na ang mood niya nun. Nakangiti na. Iyon talaga siya. Nagdaka naman siya sa tanong ko. Anong bakit daw bumalik kakarating lang niya. Tinansya ko kung nagbibiro ba siya o ano. Pero nakita kong kumuha siya ng sili. Kaya tinanong ko kung kakain ba talaga siya. 3 mangkok ng mami na kako ang kinain niya. Gulat na gulat talaga siya nun. Ano daw bang sinasabi ko kakalabas lang niya. Alam ko naman daw na ganoong oras lagi ang labas niya. At kailan pa daw siya kumain ng mami. Nahalata ni Ray na parang hindi ako naniniwala sa kanya. Kaya tinawag niya yung paparating na guard. At pinatunayan nun, nakakalabas nga lang niya.
Hindi ko alam kung paanong nangyari yon. Gulong-gulo ko. Ikinuwento ko sa kanya yon at hindi rin siya makapaniwala. Sabi nung may edad na guard, kung totoo daw na nakita ko yung kamukha ni Ray, dapat siyang mag-ingat dahil masamang senyales daw yon. Nakita ko ang pamumutla ni Ray na halatang natakot. Kahit naman siguro ako Nawalan ng ganang kumain si Ray at hindi niya na naubos yung beef pares niya. Kinabukasan, nagimbal na lang ako sa balitang patay na si Ray. Na-hold up daw nung umuwi ng madaling araw. Nanlaban kaya tinuluyan ng sospek. Gininawa ko nang malaman ko yon. Hindi ko maipaliwanag yung kilabot na bumalot sa akin. Nalungkot ako kasi nawalan ako ng isang kaibigan at loyal na regular customer. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bobot. Taong 2005 pa nung mangyari ang nakapanghihilakbot na karanasan kong yon na hindi ko makakalimutan. Bagong salta lang ako sa probinsya na yon ng asawa ko. Siya ang mapilit na dumuon na lang kami kahit wala akong trabaho doon. Ayaw din niya na sa Maynila ako magtrabaho. Wala akong magawa kundi ang sumunod na lang sa kanya. Dahil buntis na siya sa panganay namin at ayoko ding malayo sa kanya. Pansamantala kaming nakitira sa nanay niya. At dahil wala akong mapasukan doon, naisipan kong magtinda na lang doon sa Telipapa, di kalayuan sa kanila. May ipon naman akong konti noon, kaya yun ang ginamit kong puhunan. At karne ang naisipan kong itinda dahil napansin kong isa lang ang nagtitinda noon sa Talipapa. May dating pwesto doon yung tiyahin ng asawa ko na ipinasalo sa akin kaya madali ko nang nasimulan ng munti kong negosyo. Ayos lang naman ang kita, hindi gaanong kalakihan. Medyo mahal kasi ang kuha ko sa malaking palengke na nasa kabilang bayan pa. Pero ayos na din, ang importante may pinagkakakitaan. Isang araw, pagkaalis ng customer ko, may lumapit sa akin. Matandang lalaki. Parang hinintay niya talaga na makaalis yung customer ko bago siya lumapit. Iyon yung ilang araw ko nang napapansin na palaging nakatingin. Na parabang pinagmamasdan ako. Ayoko namang sitahin dahil baka mamaya may mga kamag-anak pala yun doon. Makuyog pa ako. Nakakailang lang kasi talaga. Nung pagkalapit niya, inalok ko siya ng karne. Hindi daw siya bibili kasi mahal ang tinda ko. Sa isip ko, ayos tong matanda. Hindi naman pala bibili tapos sasabihin pang mahal ang paninda ko. Pero sinagot ko pa din ng maayos. Sabi ko pasensya na kako siya at mahal din kasi ang kuha ko. Hindi naman nakakuha ko nagtubo ng malaki doon. Tapos sabi niya, namamahalan daw pala ako bakit doon pa ako bumibili sa bayan? Magastos pa daw sa biyahe. Samantalang may nabibilhan naman daw doon na murang karne. Nagulat ako. Tinanong ko agad kung saan. Pwede niya baka akong ituro kung saan? Para doon na ako bibili sa susunod. Hindi lang daw niya ituturo, kundi sasamahan pa niya ako. Nagkasundo nga kami na sa sunod na araw ay sasamahan niya ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba pero may kakaibang kislap akong nakita sa mata ng matanda. Parang kakaiba din yung paraan ng pagngisi niya. Pero hindi ko na pinansin. Sumunod na araw, sakay ng service niyang tricycle, dinala niya ako sa isang liblib na lugar. Kinabahan ako. Bakit ka ako doon niya ako dinala? Kasi daw, doon ang slaughterhouse. Pagtingin ko, nakita ko nga na may isang katayan doon na halos pagiba na. Sa isang saglit ay may dumaang masangsang na amoy sa ilong ko, pero nawala din naman agad. Formal ang mukha ng mga taong inabutan namin doon. May pagka-weirdo dahil lahat sila nakatitig sa akin. May sinabi si Manong sa kanila.
at tumango-tango iyon bago ko isinama sa isang lugar. Nasa mga banyera ang mga chop-chop ng karne. Maayos naman ang mga yon at mura nga. Matapos kong makapamili at magbayad, umalis na kami. Dahil mas mura ko na naibenta, ay madali akong nakaubos. Masama na naman ang tingin sa akin ng unang tindero ng karne doon. Mas mahal siyang magbenta kaysa sa akin. Napaisip ako kung bakit kaya hindi niya natuklasan yung slaughterhouse na yon. Siya yung taga ron. Masaya ako at kumikita ako ng maayos. Hanggang sa isang araw, may isang matandang babae na tumayo sa harap ng pwesto ko at pumipili ng parte. Sa pag-amoy niya, ay bigla siyang napakunot noo at tinignan ako. Luminga-linga muna siya bago ko tinanong kung alam ko daw ba kung anong tinitinda ko. Natawa ko. Sinagot ko siya na malamang ho karne ng baboy at baka ang tinda ko. Sagot niya, nagkakamali daw ako. Dahil hindi daw iyon karne ng baboy, kundi karne ng aswang. Napikon ako sa matanda. Huwag ka ako siyang ganon at baka may makadinig sa sinasabi niya. Sabihin, totoo pa yun. Huwag niya kakong sirain ang negosyo ko. Pero sinabi niya na sa slaughterhouse sa gubat ko daw binili ang mga karne na yon, kung saan kinakatay ang mga aswang na nahuhuli. Pinapakain daw ang mga yon sa tao para mahawa sila at maging aswang din. Natawa ko. Saka ko gawa-gawa niyang storya. Wala naman ka akong ganon. Hindi totoo ang mga aswang. Nung sumunod na araw, bago ko madala sa telipapa yung mga karne, dumating doon yung matanda, kasama yung albularyong tiyuhin ng asawa ko. At nagalit siya nang malaman kung ano ang binebenta ko. May ginawa sila dun sa karne, at nang ipakita nila sa akin, ay nagimbal ako nang makita ko na pira-pirasong katawan iyon ng tao. Halos maduwal ako nun. Paano akong nangyari yun? Ginamitan daw ako ng mahika ng mga aswang para hindi ko makita ang totoong anyo ng mga karne na yon. Inilibing nila ang mga yon. At mula nun, gulay na lang ang itinitinda ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jomay. May isi-share po ako sa inyo na isang karanasan ko na nangyari noong taong 2008. Desperado po ako noong mga panahong yon dahil nakakonfine ang tatay ko sa ospital sa sakit na lang cancer. Wala kaming kapera-pera dahil nataong nagsara din yung kumpanyang pinapasukan ko bilang driver at nahihirapan akong makahanap ng trabaho. Ako lang naman ang inaasahan ni nanay dahil buntis ang ate ko at kulang pa sa kanila ang kinikita ng asawa niya. Tapos nag-aaral pa yung dalawa kong kapatid. Kaya kahit pagpipedicab at kargador, pinasok ko na din. Kaso hindi pa rin sapat. Nauuwi lang din madalas sa pagkain at pambaon ng mga kapatid ko. Pero kahit ganong nasa matinding kagipitan kami, hindi ko talaga naisipang gumawa ng masama. Katunayan, nung minsan habang kumakain ako ng lugaw sa palengke, may nakita akong tumatakbong snatcher. Pinatid ko. Nakuha ko yung wallet at ibinalik ko sa may-ari, na si Mang Gudo pala, yung may-ari ng malaking manukan sa palengke. Bilang pasasalamat daw, inalok niya ako ng trabaho. Driver at magdi-deliver daw ng mga buhay na manok sa suki niya. Malayo nga lang, sa Bicol pa. Pero maganda ang pasahod niya kaya tinanggap ko na din. Bale, 3 beses sa isang linggo ang biyahe ko. At isang tao lang ang pinagdadalhan ko nun. Kukunin ko sa poultry ni Mang Gudo yung mga buhay na manok. Tapos ihahatid ko dun sa taong kausap niya. Unang biyahe ko, hindi ko akalain na liblib pala masyado yung lugar. Nagkandaligaw-ligaw pa ako. Umaga na nga akong nakarating. Nakakatakot kasi
Napakahaba nung makipot na kalsadang binaybay ko at nagtataasan yung mga talahib sa magkabilang gilid. Tapos nakakaamoy pa ako ng masangsang na parang malansa. Itsurang tapunan ng mga sinasalvage yung lugar na yon. Gusto ko na nga sanang umatras kasi parang wala namang mga nakatira doon. Pero maya-maya, may natanaw akong ilang mga kabahayan. Bakit naman kaya kasi doon pa nila naisipang tumira ng mga taong to? Pagdating ko doon, sinalubong ako ng isang matanda. Si Mang Fredo daw yon, yung may order sa mga manok. Pormal ang mukha niya, parang galit. Nainip siguro at tama nga ako. Humingi naman ako ng pasensya at niligaw ako dahil hindi pa ako pamilyar sa lugar. Tumangutango lang ito. Matapos iabot sa akin ng bayad, ay may inutusan siyang mga tao para ibaba yung mga manok. Habang ginagawa nila yon, nilibot ko ng tingin yung masukal na paligid. Napapaisip ako kung bakit kaya sa lugar na yon nila naisipang magtayo ng komunidad. Hindi kaya NPA sila? Parang bigla akong kinabahan doon. Hindi siguro kasi kayang-kaya namang mapasok agad yun ng militar. Sa paglibot ng tingin ko, ay napansin ko na may mga taong nakasilip sa bintana ng pinto nila. Tila mga batang sabik na nag-aabang ng masarap na pagkain. Nang matapos, umalis na ako. Pero hindi pa ako nakakalayo, ay nakita ko sa side view mirror ang biglang pagsuguran ng mga tao doon sa manok na i-deliver ko. Tapos parang pinapila sila ni Mang Fredo at nag-aabot sila ng bayad. Ang weird naman kako ng mga taong yun, parang sabik na sabik sa manok. Nung mga sumunod na araw ng pag-deliver ko, ganun pa din ang eksena. At hindi ko maiwasang mapaisip kung anong klaseng tao kaya yung mga yun. At kahit lagi naman ako nagdi-deliver doon, parang sabik na sabik pa din sa manok yung mga yun, na parang palaging first time lang nilang makakakain. Minsan inabot ako ng gabi sa daan. Nasiraan kasi ako. Inaasahan ko na yung nakasimangot na mukha ni Mang Fredo pagdating ko. Pero hindi lang siya ang nakasimangot na nag-aabang sa pagdating ko. Nasa labas na agad yung mga parokyano niya sa manok at tila mga inip na. Lakaran ng lakaran na parang mga zombie. Doon parang iba na talaga yung tingin ko. Kumpirmado ko na may mali talaga sa mga taong yun. Parang hindi sila ordinaryo. Parang natakot na tuloy akong bumaba. Baka kuyugin ako Lumapit si Mang Fredo at sinita na naman ako. Pinaliwanag ko na lang. Mabilis na ibinaba ng mga tao niya yung mga manok habang nagkakagulo ang mga tao sa pagpila. Nagmamadali din ako nun dahil nakakaramdam ako ng kilabot at takot. Hindi pa nga ako nakakalayo noon, kitang-kita ko na sa salamin ko na kada abot sa kanila ng manok ni Mang Fredo ay agad nila itong sinasagpang. Nagpuputakan ng mga manok at pumupulandit ang mga dugo sa bawat sagpang nila. Nanginig ang buo kong katawan sa takot. Aswang pala yung mga taong yun. Inapakan ko na ang silinyador at bumirit na ako palayo sa lugar na yon. Nag-resign ako agad. Pero hindi ko na sinabi kay Mang Gudo ang natuklasan ko. Dahil baka mamaya, isa din pala siya sa mga yun. Na kaya naging kasosyo niya sa negosyo si Mang Fredo, dahil isa rin siyang aswang. Hello po sa inyo mga kapasta. Ako nga pala si Aljon. Baguhan lang po ako sa channel nyo. Pero mula nang makapakanig ako dito, palagi na akong nakasubaybay at nakaabang sa bawat upload nyo ng story. Tapos eto na nga, naisipan ko na ding magbahagi ng kwento ko. May na-experience din kasi ako noon na nakakatakot para sa akin kasi noon ko lang naranasan Nangyari yon noong madalas pa akong kumain sa lugawan ni Ninong Ading. Hindi ko po siya ninong, kundi ng kapatid ko.
Pero nakasanayan ko na Ninong din ang itawag sa kanya mula pagkabata. Nasa college na ako nang maisipan niyang magnegosyo ng lugaw matapos niyang mag-retire sa trabaho. At isa ako sa unang-una niyang naging suki. Masarap siyang magtimpla. Yung tipong babalik-balikan mo talaga. Nasa tabing daan ang pwesto niya. Sa ibaba ng bahay nila na elevated at nasa ilalim ng malaking puno ng balete. Target niya yung mga siklista at mga nagja-jogging na dumadaan sa lugar na yon. Kaya alas 3 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga ang bukas niya. Ako nagja-jogging din sa madaling araw kaya kumakain ako doon pagkakatapos. Pero may mga kakatwa akong na-experience sa lugar ni Ninong. Kaya pansamantala akong natigil sa pagpunta sa kanya. Isang beses kasi habang kumakain ako doon, ako lang mag-isa nun. Kakatapos lang kumain ng isang grupo ng mga bikers. Maaga pa yun masyado, alas 5. Nung habang kumakain na ako, tapos si Ninong umakyat sandali sa bahay niya, may umupong babae sa tabi ko. May itsura siya, mukhang may edad lang ng konti sa akin. Maputi, mahaba ang buhok at nakaputing blouse. Normal naman yung itsura niya, hindi mo iisiping white lady. Medyo nagulat lang ako kasi may mga bakanting upuan naman, pero doon pa talaga siya naupo sa malapit sa akin. Sabi ko, "Kakain ka ba, miss? May kinuha lang sandali si Ninong." Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. May pagkasuplada pero tumabi naman sa akin. Bigla akong napaisip, baka mamaya may balak palang masama kaya tinabihan ako. Naalerto ko kaya tumayo ako at kunwari inaabot yung tubig. Pag upo ko ulit, pasimple kong hinila yung upuan ko para mapalayo sa kanya. Pero nagulat ako dahil biglang nasa kabilang side ko na siya at mas malapit pa. Muntik akong masamid sa gulat nun kaya napatayo ako. Saktong bumalik na si Ninong at natanong niya kung anong nangyari sa akin. Nasamid lang ako kako. Sinabi ko sa kanya na kanina pa siyang hinihintay ng customer niya. Pero pagtingin ko dun sa babae, bigla na lang siyang nawala. Nagpalinga-linga pa ako pero wala na talaga. Imposibleng nakatayo ng ganun kabilis yun. Tinayuan tuloy ako ng balahibo. Natawa na lang si Ninong. Baka daw inaantok pa ako at hindi ako nagising ng lugaw niya. Pag uwi ko sa bahay noon, nananakit ang katawan ko, lalo na sa may bandang likod at balikat. Para bang bigat na bigat ako. Yung tipong parang may nakapasan sa'yo. Sabi ni Mama, baka daw nasusobrahan na ako sa kaka-jogging. Itigil ko daw muna. Nagpahinga nga muna ako ng ilang araw. Pero hindi pa din nawala yung ganong pakiramdam ko. Kahit nung ipadoktor na ako nila Mama. Isang umaga, nagising ako. Para kasing nagkikrave ako ng lugaw ni Ninong. Iba talaga kapag nakasanayan mo na. Hahanap-hanapin mo talaga. Malamig pa naman nun, kaya tamang-tamang maiinitan ng sikmura ko sa lugaw niya. Dahil nga masakit pa yung katawan ko, hindi ako tumakbo papunta sa lugawan ni Ninong. Tinanong ni Ninong kung bakit ilang araw akong nawala. Sinabi ko naman, kulang daw ako sa lugaw, kaya binigyan niya ako agad. May kasabay akong kumakain nun, isang matandang babae. Pagkatapos kong kumain ng lugaw, gumaan yung pakiramdam ko na para bang nawala yung bigat. Sabi ko kay Ninong, magic yung lugaw niya. Nawala yung bigat ng likod ko. Biglang nagsalita yung matanda sa tabi ko. Hindi daw dahil sa lugaw kaya nawala yung bigat ng pakiramdam ko, kundi dahil bumaba na yung nakapasan sa likod ko. Nagulat ako. Ano ka kung ibig niyang sabihin? Nagpakilala muna siyang Nanay Carlita. Isa daw siyang manggagamot. Kaya daw ganoon ang pakiramdam ko ay dahil may isang espiritong ligaw na pumasan sa balikat ko at sumama sa akin sa pag-uwi. At ngayong bumalik na ako sa lugar kung saan siya nanggaling,
ay bumaba na siya. Kaya nawala na yung bigat. Hindi daw yun dahil sa lugaw. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa matanda. Pero may itinuro siya sa tabi ko. Iyon daw yung pumasan sa akin. Pagtingin ko sa kaliwa ko, napatayo ako sa gulat nung makita ko yung babaeng nakaputi na tumabi sa akin nung madaling araw. Tapos bigla na lang nawala. Kaya pala hindi ko na siya nakita dahil nakapasan na siya sa akin at sumama pa hanggang sa bahay. Binigyan ako ng proteksyon ng manggagamot na kakilala pala ni Ninong. Kaya hindi na ulit nakapasan sa akin yung babae. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.